Hindi mahilig tumanggap sa paanyaya si Lolo Minggoy, lalo na kung galing sa mga lugar na matagal na niyang tinalikuran. Sa loob ng mahigit 50 taon, mas pinili niyang manatili sa kabundukan, malayo sa ingay ng baryo, malayo sa kasakiman ng tao, at higit sa lahat, malayo sa mga lihim na mas gustong manatiling nakabaon sa lupa. Kaya nang dumating ang sulat mula sa kanyang pinsang si Lorenzo, ilang ulit niya itong binasa para bang may nakatagong mensahe sa pagitan ng mga salita. Menggoy, kung maaari sana'y dumalo ka sa kasal ng apo ko. Tahimik lang ang okasyon, hindi ito ingrande pero kailangan ka namin. Walang paliwanag, walang detalye, ngunit sa huling linya may bahid ng takot na agad na naramdaman ng matanda. Hindi na siya tumanggi. 3 oras ang biyahe patungo sa baryo, isang lugar na minsan na rin niyang dinaanan noong kabataan pa niya. Ngunit ngayong muli niyang tinatahak ang daan ay para bang may nagbago. Ang dating lunti ang paligid ay tila mapusyaw ang kulay. Ang hangin ay mabigat, hindi presko, at may amoy na para bang basang abo. Pagdating niya sa baryo ay agad siyang sinalubong ng katahimikan. Walang tugtog, walang banderitas, walang mga batang nagtatakbuhan. Ang ilang bahay ay may bukas na ilaw kahit tanghali na para bang ayaw pumatay ng liwanag. Iilan lamang ang mga taong naglalakad, at kapag nakakasalubong niya ang mga ito'y agad silang umiiwas ng tingin. Parang may ayaw makita o ayaw maalala. Ang simbahan ay nakatayo pa rin, lumat ko pa sa pintura. Sa harap nito'y may ilang bangkong kahoy na inihahanay, ngunit halos kalahati lamang ang may nakaupo. Pawang matatanda, halos walang kabataan, walang masayang usapan. Tahimik ang kasal. Mabilis ang seremonya, walang awitin ng koro, walang palakpakan habang binabasbasan ng pari ang mag-asawa. Napansin naman ni Lolo Minggoy ang kakaibang kilos ng nobya. Nakayuko ang ulo ngunit ang kanyang mga matay nakadilat at tuwid na nakatingin sa sahig na para bang may binibilang. Nang magtagpo ang kanilang paningin sandali, nanlamig ang batok ni Lolo Minggoy. Hindi takot ang nararamdaman niya kundi babala. Sa handaan, halos walang pagkain. Kanin, tinola at kaunting kakanin. Walang alak at walang tawanan. Ang mga bisita ay pabulong kung mag-usap, at kapag dumarating ang nobya sa kanilang mesa ay bigla silang tumitigil. Parang may dumara ang anino. Lumapit si Lorenzo kay Lolo Minggoy, halatang kinakabahan. Namutla ang mukha at ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Salamat dumating ka, pasensya na kung ganito. Hindi na nagtanong pa si Lolo Minggoy. Hindi pa. Alam niyang may mga tanong na hindi dapat agad sinasambit, lalo na kung ang paligid ay nakikinig. Habang lumalalim ang gabi ay mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Ang kanyang anting-anting na matagal nang hindi umiinit ay bahagyang nag-init sa kanyang dibdib. Isang senyales na matagal na niyang kilala. May mali. Nang gabing yun ay pinatuloy siya sa isang maliit na silid sa bahay ni Lorenzo. Ngunit kahit ipinigit niya ang kanyang mga mata ay ayaw dumating ng antok. Sa halip ay may mga tunog siyang naririnig, mga yabag sa labas. Bulong na parang dasal ngunit hindi maintindihan, at paminsan-minsan ay isang mahinang iyak na tila galing sa malayo. Bandang hating gabi nang bumangon siya, sa labas ay nakita niya ang ilang ilaw na bukas pa rin. May mga bahay na tila walang tao, ngunit may aninong gumagalaw sa loob. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang bahay ng bagong kasal. Nakasindi ang isang pulang kandila sa bintana, nag-iisa ngunit maliwanag. Sa sandaling yun ay alam ni Lolo Minggoy, ang kasal na ito ay hindi simula ng pagsasama, kundi simula ng kapahamakan. At kung hindi siya kikilos, ang katahimikan ng baryong ito ay magiging permanenteng katahimikan. Hindi ng kapayapaan kundi ng kamatayan. Pagsikat ng araw ay walang nagbago sa baryo. Kung mayroon man, mas lalo lamang naging malinaw ang bigat na bumabalot dito. Ang liwanag ng umaga ay hindi nakapagpapaalis ng dilim. Sa halip ay para itong manipis na belo na tinatakpan ng isang bangungot na gising pa rin. Tahimik na nagkakape si Lolo Minggoy sa balkonahe ng bahay ni Lorenzo nang mapansin niya kakaibang kilos ng mga tao. May mga nagwawalis ng bakuran,
ngunit paulit-ulit lamang ang galaw. Parang walang patutunguhan. May mga nakaupo sa ilalim ng puno, nakatitig sa lupa. Walang imik at wala ni isang batang naglalaro kahit bakasyon. Ang hangin ay mabigat. Hindi to basta katahimikan. Ito'y katahimikang may takot na humihinga. Hinawakan ni Lolo Minggoy ang kanyang anting-anting mula nang dumating siya. Hindi na ito lumamig. May pulso ang paligid, isang panginginig na hindi nararamdaman ng karaniwang tao, ngunit malinaw na malinaw sa kanya. Itim ang aura ng baryo, hindi literal na kulay, kundi isang uri ng enerhiyang kumakapit sa balat, sa hininga, sa isip. Enerhiyang ipinanganak mula sa takot, puot at matagal ng pananahimik. Lumapit si Lorenzo, bitbit ang 2 tasa ng kape. Hindi siya umupo kaagad. Tumingin muna siya sa paligid sa kadahan-dahang nagsalita. Alam kong nararamdaman mo na, kaya ka nga namin ipinatawag eh. Hindi na nagkunwari pa si Lolo Minggoy. Tumango siya. Matagal na ba ito, Lorenzo? Napabuntong hininga lamang si Lorenzo. Mahigit 1 taon na. Doon na nagsimulang magkwento ang matanda at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, lalong pumibigat ang dibdib ni Lolo Minggoy. Nagsimula raw ito sa mga hayop, mga manok na biglang namamatay sa gabi, nababaligtad ang ulo, naninigas ang paa, mga baboy na tumitigil sa pagkain hanggang sa tuluyang manghina. Kapag kinakatay ay minatatagpo ang pako. Buhol na buhok o kaya naman ay itim na buhangin sa loob ng tiyan. Sumunod ang mga tao. Unay mga bangungot, pagkatapos lagnat na hindi bumababa. May ilan na nagsusuka ng dugo. May ilan na biglang nawawala sa katinuan, nakikipag-usap sa hangin at sumisigaw sa kalagitnaan ng gabi. Binabanggit ang mga pangalang matagal ng patay. May isang babae raw na natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay. Yakap ang isang manikang gawa sa tela. May karayom sa ulo at dibdib. May isang lalaki namang nabulag magdamag matapos makakita ng anino sa tabi ng kama. Mambabarang, hindi siya isa pero may isa na mas malakas. Siya ang pinagmumulan. Bulong ni Lorenzo. Halos hindi na marinig ang sarili niyang boses. Tinignan ni Lolo Minggoy ang mga kamay ng kanyang pinsan. May mga gasgas at sugat, tila nagmula sa matinding pagkamot. Hindi ka rin nakaligtas? Pumiling si Lorenzo. Walang ligtas dito, Minggoy. Kaya takot ang lahat, takot lumabas, takot magsalita, takot magturo ng may sala. Doon niya sinabi ang pinakamabigat. May ilang nagtangkang umalis sa baryo, ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, may nangyayaring aksidente. Bigla ang pagkakasakit o kaya'y pagkawala. Isa raw ang natagpo ang patay sa gilid ng daan. May nakasukbit na palamuti sa leeg na gawa sa buto at tali. Babala, tahimik na tumayo si Lolo Minggoy. Lumakad siya palibot sa bakuran. Pinikit ang mga mata, tinayaang magsalita ang paligid. Ang lupa'y malamig ngunit may mga bahagi na tila umiinit. Ang mga puno'y may mga aninong hindi tumutugma sa direksyon ng araw at doon niya naramdaman isang presensyang hindi nagtatago, hindi nagmamadali, hindi rin natatakot, isang presensyang kampante. Bumalik siya kay Lorenzo. May alam ka na, may pinaghihinalaan ka na pero natatakot kang banggitin. Napayuko ang matanda. Matagal siya bago nagsalita. Simula nang dumating siya, simula noong pakasalan siya ng apo ko, mas lumala. Hindi na kailangang banggitin ng pangalan. Alam na kaagad ni Lolo Minggoy. Naalala niya ang mga mata ng nobya. Ang tinging tila walang emosyon, parang malalim na balon. Naalala niya ang pulang kandila sa bintana, nag-iisa subalit maliwanag. Hindi siya ang unang mambabarang pero siya ang pinakatahimik at ang katahimikan niya ang mas nakakatakot. Sa sandaling yun ay may dumaan na babae sa tapat ng bahay. Nakaitim ang suot, may hawak na bayong. Pagdaan nito'y biglang tumahol ang aso sa kabilang bakuran. Pagkatapos ay tumahimik at humiga na parang patay. Nakatitig si Lolo Minggoy sa babae hanggang sa mawala ito sa dulo ng daan. Hindi na ito basta kulam.
Ito ay galit at pagkamuhi na pinatagal, at kapag ang galit ay tumira na sa puso ng matagal, nagiging sumpa ito sa buong lugar. Napaupo si Lorenzo, halos mawala ng lakas. May magagawa pa ba? Tumingin si Lolo Minggoy sa langit, kulimlim kahit umaga pa lamang. May magagawa, pero hindi lahat ng laban ay may ligtas na wakas. Sa loob-loob niya alam niya, ang baryong ito ay hindi lamang biktima ng mambabarang. Ito ay biktima ng sarili nitong mga kasalanan na matagal nang ibinaon sa limot. At ang katotohanan, kapag hinukay ay laging may kasamang dugo. Hindi agad kumilos si Lolo Minggoy. Matapos ang pag-uusap nila ni Lorenzo, alam niyang ang mga bagay na minamadali ay kadalasang nauuwi sa kapahamakan. Ang kulam na lalo pang pinatibay ng galit at paghihiganti ay hindi sinusugod. Ito'y pinakikiramdaman, pinapakinggan at hinahayaang magpakilala sa sarili. Kinagabihan, nagkulong siya sa maliit na silid na ibinigay sa kanya. Isinara niya ang bintana, pinatay ang ilaw at inilabas ang kanyang mga gamit. Lumang rosaryo na nangingitim na sa edad. Isang piraso ng anting-anting na may ukit na hindi mabasa at isang maliit na mangkok na may asin at abo. Tahimik siyang umupo sa sahig at nagsimulang magdasal. Hindi malakas, hindi rin mahaba. Hindi ito dasal para humingi ng tulong, kundi dasal para humingi ng pahintulot. Pahintulot na makita ang hindi nakikita. Habang lumalalim ang gabi ay unti-unting nag-iiba ang hangin sa loob ng silid. Lumamig ito. Kahit walang bintanang bukas, ang apoy ng kandila ay kumurap. Tila may dumaan sa harap nito. At sa loob ng kanyang isipan ay may mga larawan na nagsimulang lumitaw. Mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga bahay, mga yapak na walang katawan, at isang figura ng babae na nakatayo sa gitna ng apoy. Biglang uminit ang anting-anting sa kanyang dibdib. Binuksan ni Lolo Minggoy ang kanyang mga mata. Alam na niya kung saan magsisimuda. Kinabukasan ay maagang-maaga pa lamang ay lumibot na siya sa baryo. Hindi siya nagtatanong ng diretso. Sa halip ay nakikinig siya sa mga bagay na madalas binabaliwala. Sa huni ng mga ibon na biglang tumitigil. Sa mga punong hindi tinutubuan ng dahon. Sa mga balon na may kakaibang amoy. Sa isang liblib na bahagi ng baryo, may napansin siyang bahay na tila ba iniiwasan ng lahat. Sira-sira ang mga bubong, ngunit malinaw na may mga bakas ng bagong yabag sa paligid. Sa likod nito, may hukay na tila ba bagong tabon. Hindi pa pantay ang lupa. Lumuhod si Lolo Minggoy at hinawakan ng lupa. Hindi ito malamig. Sa halip ay may init na galing sa loob na tila humihinga. Dito! Bulong niya sa sarili. Habang naglalakad siya palayo, may naramdaman siyang presensya sa likuran. Hindi niya nilingon. Alam niyang kapag may nagmamasid ay mas mabuting hayaan muna itong magpakilala. Pagsapit ng hapon ay dumaan siya sa palengke. Isang lugar na dati ay puno ng ingay ngunit ngayon ay halos kalahati na lamang ang nagtitinda. Napansin niya ang isang matandang babae na paulit-ulit ang pagtingin sa kanya. Nang magkatagpo ang kanilang mga matay bigla itong umiwas at mabilis na nag-impake ng paninda. Sinundan niya ito. Sa likod ng palengke doon nagsalita ang matanda. Nanginginig ang boses at may takot sa bawat pantig. Umalis ka na kung mahal mo ang buhay mo. Tinitigan siya ni Lolo Minggoy. Matagal ko niyang alam, mas matagal pa sa iba. Bata pa siya noon, tahimik, mabait pero may ginawa ang baryong ito. Napaupo ang babae sa isang batong bangko. Hindi na nagtanong pa si Lolo Minggoy. Alam niya na hindi pa oras. Nang dumilim ang langit ay nagpunta siya sa bahay ng bagong kasal. Tahimik ang paligid ngunit may kakaibang galaw sa loob. Mga aninong dumaraan sa bintana. At isang ilaw na hindi kandila kundi tila apoy na walang init. Nagkubli siya sa ilalim ng puno sa tapat ng bahay at naghintay. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto. Lumabas ang nobya. Nakaitim siya at may hawak na bayong na tila ba mabigat. Hindi siya lumingon, ngunit malinaw sa pakiramdam ni Lolo Minggoy na alam ng babae ang kanyang presensya. Mabagal ang lakad nito, diretso patungo sa lumang kamalig sa dulo ng baryo. Sinundan niya yon.
Sa loob ng kamalig ay may bilog na ginuhit sa lupa. Abo, dugo ng hayop at mga simbolong hindi gawa ng karaniwang mangkukulam. Sa gitna ng bilog ay may palayok na may lamang gumagalaw. Narinig niya ang bulong ng babae. Hindi ito dasal, isa itong panata. Doon na niya nakita ang buong larawan. Hindi lamang ito simpleng pambabarang. Isa itong ritual ng pagpapanatili ng galit, isang paraan para manatiling sariwa ang puot para patuloy na magdusa ang baryo. At sa bawat ritual ay mas lumalalim ang ugat ng sumpa. Biglang huminto ang babae sa pagbulong. Matagal na kitang hinihintay. At matagal ka na rin sinusubaybayan. Dahan-dahang humarap ang babae. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang tunay na anyo ng aura nito. Itim, makapal at gumagalaw na parang usok na may sariling isip. Hindi mo naiintindihan, walang nakakaintindi. Naiintindihan ko ang sakit pero hindi ang pinili mong paraan ang tamang gawin. Nagkatinginan sila, liwanag laban sa dilim. Hindi pa nagbabanggaan ngunit kapwang alam na nila na hindi maiiwasan. Umalis ang babae nang hindi nagsasalita, ngunit iniwan niya ang isang babala. Isang patak ng dugo na kusalang tumulo mula sa kanyang palad at pumatak sa lupa. Agad na nilamon ng abo. Mag-isa sa kamalig, napaupo si Lolo Minggoy. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Ang laban na ito ay hindi lamang laban ng albularyo at mambabarang. Ito ay laban ng alaala laban sa limot at galit laban sa pagpapatawad. Hindi na muling nagtago si Lolo Minggoy matapos ang gabing iyon. Alam niyang kapag ang katotohanan ay nagsimula ng magsalita, mas delikado ang manatiling nasa dilim. Ang kalaban niya ay hindi takot. Ito ay galit na sanay ng mabuhay sa liwanag. Kinabukasan ay dumalo siya sa bahay ng bagong kasal nang hindi nag-aabiso. Tahimik ang paligid. Wala ang lalaki, ang apo ni Lorenzo. Nasa bukid raw ayon sa kapitbahay. Naiwan ang nobya, mag-isa sa loob ng bahay na tila mas malamig pa kaysa sa anino ng puno sa labas. Hindi siya nagulat nang buksan ng babae ang pinto bago pa siya kumatok. Alam kong babalik ka. Lahat ng kagaya mo pumabalik. Uwi ka nito at diretso ang tingin. Walang bahid ng takot. Pumasok si Lolo Minggoy. Naamoy niya kaagad ang halimuyak ng mga halamang ginamit sa ritual. May halong insenso, abo at dugo. Ngunit may isa pang amoy na mas matindi. Ang amoy ng lumang sugat na kailanman ay hindi naghilom. Hindi kita patitigilin sa pamamagitan ng dahas. Gusto kong marinig ang panig mo. Napangiti ang babae. Isang ngiting walang saya. Kung ganon, makinig kang mabuti. Umupo siya sa bangko sa gilid ng silid at nagsimulang magsalita. Hindi mabilis, hindi rin dramatiko. Parang matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Noong bata pa siya, yung baryong ito'y iba ang pangalan. Mas masigla, mas maingay. Ngunit mayroon itong isang bagay na hindi nagbago. Ang takot sa hindi nila nauunawaan. Ang kanyang pamilya raw ay mga manggagamot, hindi mambabarang, hindi mangkukulam. Ngunit nang magkakasunod ang pagkakamatay ng ilang mga hayop at bata sa baryo, kailangan ng mga tao ng masisisi. At ang mga taong may kaalaman ang unang itinuro. Isang gabi ay dumating ang mga lalaki. May dala silang sulo. May dalang galit na pinainit ng tsismis at takot. Sinunog ang bahay nila. Hindi isa, hindi dalawa, kundi lahat. Narinig pa rin ng babae sa alaala niya ang sigaw ng kanyang ina, ang paghingi ng tawad ng kanyang ama kahit wala silang kasalanan, ang tunog ng apoy na lumalamon sa kahoy, laman at alaala. Nakatakas siya sa tulong ng isang matandang hindi naglakas loob na magsalita nun, pero hindi rin naglakas loob tumigil. Bumalik ako, hindi para mabuhay, kundi para ipaalala. Ikinuwento niyang inaral niyang itim na kulam, hindi dahil sa gusto niya ng kapangyarihan, kundi dahil sa iyon lamang ang wikang naiintindihan ng galit. Ang kasal ay hindi pagmamahal. Ito ay pagpasok niya sa mismong ugat ng baryo para hindi na siya palayasin. At ngayon,
nadarama nila ang dinaranas ko. Tumahimik si Lolo Minggoy. Walang galit sa kanyang muka, walang panguhusga. May kasalanan ng baryong ito at hindi yun may tatanggi. Ngunit ang mga namamatay ngayon ay mga bata, mga hayop, mga inosente. Hindi silang nagsindi ng apoy noon. Tumayo ang babae. Umikot ang itim na aura sa paligid niya. Parang usok na gustong sumabog. Lahat sila ay nakinabang sa pananahimik. Lahat sila ay may bahagi. Tumahimik ang bahay, maging ang hangin ay tila natigil. Lumapit si Lolo Minggoy. May dalawang uri ng apoy. Ang apoy na naglilinis at ang apoy na walang pakialam kung ano ang masusunog. Nanlambot ang babae. Sandali. Ngunit mabilis niyang binalik ang tigas ng loob. Hindi ko hihintuan ito, kahit ikaw. Mariin pa niyang sabi. Tumango lamang si Lolo Minggoy. Doon pa lamang niya tinanggap ang katotohanang matagal niya nang iniiwasan. Hindi na ito laban ng paliwanag. Hindi na ito laban ng awa. Ito ay laban kung hanggang saan ang kayang sirain ng galit. At kung may natitira pang maililigtas bago tuluyang gumuho ang lahat. Paglabas niya ng bahay ay nakita niya si Lorenzo sa malayo. Nakatingin, nanginginig. Alam ng matanda na narinig nito ang ilang bahagi ng usapan. At alam din niyang dala ng baryo ang bigat ng sariling kasalanan. Kinagabihan ay inihanda ni Lolo Minggoy ang kanyang huling ritual. Hindi para pumaslang, kundi para wawakasan ng isang sumpang matagal nang ipinapasa. Mula galit patungo sa galit. At alam niyang may kapalit yon. Hindi lahat ng laban ay ipinapanalo sa pamamagitan ng lakas. May mga laban na tinatapos lamang kapag may isang handang magbuhat ng kapalit. Sa ating gabi nagsimula ang ritual ni Lolo Minggoy. Pinili niya ang pinakalumang bahagi ng baryo. Isang bakanting lupang matagal nang iniiwasan ng mga tao. Dito raw unang itinayo ang mga bahay na ngayon ay abo na lamang sa alaala. Dito unang may umiyak. Dito unang may nasunog. Dito nagsimula ang lahat. Naglagay siya ng 4 na kandila sa bawat sulok ng bilog na iginuwit niya sa lupa. Hindi ito bilog na pang-atake, kundi bilog ng pagputol. Isang sinaunang paraan para wakasan ang ugnayan ng sumpa at pinanggagalingan nito. Ngunit alam niya ang kapalit. Kapag pinutol ang galit ay dadaan ito sa kanya. Dumating ang babae bago pa man niya tapusin ang huling dasal. Hindi siya tinawag, hindi rin inimbitahan. Ngunit ang galit ay laging nakakaamoy kapag hinahamon. Akala mo ba mapipigilan mo ko? Tanong nito. Malamig ang tinig, nangingitim ang paligid niya. Tumayo si Lolo Minggoy. Mabagal ang kilos pero matatag. Hindi, pero kaya kong tapusin ito. Tumawa ang babae, isang tawang walang saya. Wala kang karapatang tapusin ang galit ko. May karapatan akong tapusin ang sumpa dahil kapag pinabayaan pa ito, hindi lang ang baryong ito ang mawawala. Umihip ang hangin, biglang namatay ang 2 kandila. Umikot ang abo sa lupa na parang may sariling buhay. Sa bawat hakbang ng babae palapit, may sumisigaw, mga tinig ng alaala, ng nasusunog, ng pinatay ng takot. Sinimulan ng babae ang ritual ng kulam. Bumuka ang lupa sa gitna ng bilog, umangat ang itim na usok. Ang galit na matagal nang pinapakain ng sakit. Ngunit hindi umatras si Lolo Minggoy. Sa halip ay inilabas niya ang kanyang anting-anting, ang huling piraso ng kanyang lakas. Hindi kita lalabanan, sasaluhin kita. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Hindi niya sinira ang galit ng babae, inangkin niya ito. Pumasok ang itim na usok sa kanyang dibdib, napalood siya. Humungol sa sakit ang mga alaala ng babae, ang apoy, ang sigaw, ang amoy ng nasusunog na laman, lahat ay dumaan sa kanya. Sumigaw ang babaeng itigil na nito, ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat dasal ni Lolo Minggoy, unti-unting humihina ang itim na aura. Hindi dahil nawawala ito, kundi dahil wala na itong mahawakan. Nang tuluyang maglaho ang usok ay bumagsak ang babae sa lupa. Umiiyak, parang batang unang beses na nawalan ng galit at hindi alam ang susunod na gagawin. Tahimik ang paligid. Unti-unting bumalik ang hangin.
Ang mga kandila'y kusang muling nagliyab, malinaw, walang usok, ngunit si Lolo Minggoy ay nanatiling nakaluhod. Lumapit si Lorenzo kasama ang ilang taga-baryo na ngayon lamang naglakas ng loob lumabas. Nakita nila ang matanda, maputla, nanginginig ngunit may kakaibang kapayapaan sa muka. Kinabukasan ay nagising ang buong baryo, parang bagong hugasan ng ulan. Tumilawak ang mga manok, lumabas sa mga bata, bumukas ang mga bahay, ngunit si Lolo Minggoy ay hindi na bumangon. Natagpuan siya sa parehong lugar. Hawak ang kanyang anting-anting na ngayon ay basag na. Wala nang bisa at wala nang init. Ang babae ay umalis ng baryo kinabukasan din, hindi bilang mambabarang, hindi rin bilang nobya. Umalis siyang tahimik, dalang isang buhay na walang galit, ngunit puno ng alaala. Bago siya umalis ay yumuko siya sa harapan ng katawan ni Lolo Minggoy. Walang salita at walang luha, ngunit sa unang pagkakataon ay may katahimikang hindi nakakatakot. Makalipas lamang ang ilang mga araw, si Lolo Minggoy ay nakabawi na ng tuluyan ng lakas. Nagpasalamat din ang mga taga-baryo sa kanyang ipinamalas na kabayanihan. Mula noon ay iniisip ni Lolo Minggoy kung bakit nabasag ang kanyang anting-anting na matagal nang iniingatan. Marahil nalalapit na ang huling sandali ng kanyang buhay.